live might live no longer for themselves, but for him who died and was raised for them. From now on, therefore, we regard no one from a human point of view. Even though we once knew Christ from a human point of view, we know him no longer in that way. So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. See, everything has become new. The word of the Lord. Hello mga kabayan! Nandito naman ang inyong lingkod, Kabayan Calvi. At kung di ka pa nakasubscribe sa channel natin, baka naman. Ngayon pala isasama ko kayo sa isang makasaysayan na lugar dito sa Hungary. Napagdesisyonan ko kasi na since karamihan naman sa mga Pilipino ay Katoliko, maganda siguro kung ililibot ko kayo sa isa sa pinakamalaking simbahan dito sa Hungary. At isa pa, alam din naman natin na kung gaano ka-religious sa mga Pilipino. Kaya alam kong magugustuhan nyo ang pupuntahan natin sa araw na to. Hindi lang din yung simbahan ang pupuntahan natin, kaya hindi ililibot ko din kayo sa mga stalls, mga tindahan na mga pwede nyo makita around lang din sa simbahan na yun. Para may idea din kayo kung ano mga pwede nyong puntahan pag nakapunta na din kayo dito. At saka pa ako naman mga OFW na nandito sa Hungary sa mga panahon nito. Maganda rin to para makita nyo kung ano pa mga pwede nyong puntahan na hindi nyo pa napupuntahan dito sa Hungary. Lalo kung hindi pa kayo nakakabisita sa simbahan na ito. Alam kong magugustuhan nyo to. At sa mga hindi pa nakakapunta dito, pwede din tong ilagay nyo sa mga bucket list nyo para sa susunod na destinasyon nyo. O diba? Marami na kayong pwedeng bisitahin at puntahan dito sa Hungary. Sa panonood lang dito sa channel natin. Kaya huwag nyo kakalimutan mag-subscribe ha. Ngayon pala ay naglalakad tayo papunta doon sa simbahan. At itong mga nakikita nyo, ayun yung mga pwede nyong puntahan, kainan, or tambayan sa oras na bumisita kayo dito. Kitang-kita naman na sa sobrang sikat nitong lugar na ito, sobrang daming tao bumibisita dito. At yung establishmentong nakikita nyo, yan ang simbahan ng Saint Stephen Basilica dito sa Hungary. At ayan ang ating destinasyon para sa araw na ito. Alam ko excited na kayong makita ang loob nito. Pero bago yan, tignan muna natin kung paano makapunta dito. Sa mga kababayan ko na manggagaling sa New Gati, pwede kayong sumakay sa M3 na train. Kung nakikita nyo dito sa left side ng ating video, ay nakalagay dito yung ilan yung allotted time niya pag sumakay kayo ng train. 9 minutes ang pupunuin yung oras para makapunta dito. Since pagkasakay nyo ng train ay bababa pa kayo sa Arany Janus Utka. At syempre, kagaya pa rin ng dati, kailangan nyong maglakad lang din naman ng onte papunta dito sa Basilica. Konting-konting exercise na lang yun. At kung ito naman na nakikita nyo ay napili nyo naman na sumakay ng bus, maglalakad lang kayo ng kahonte papunta dun sa sakayan. At number 72 na red bus ang sasakyan natin. Same lang din ang bababaan katulad nung sa train. At konting lakad lang din papunta dun. At kung maglalakad ka naman, kasi gusto mo mag-exercise, since yan yung kadalasan natin ginagawang mga Pilipino, 16 minutes lang ang kailangan natin papunta dito. Yan yung mga possible way para makapunta dito sa Basilica if manggagaling kayo sa Nogati. O diba, ang dali lang. Don't worry, hindi naman kayo mawawala since pare-parehas lang din naman ng bababaan yan. At kagaya lang din ng iba, maglalakad lang din naman kayo ng konti papunta dun sa Basilica. O diba? Sa mga kababayan ko naman dyan na manggagaling dito sa Caleti, pwede kayong sumakay sa M2 train. 18 minutes nga lang ang kailangan yung bunuin na oras para dito. 4 minutes dun sa papunta sa mismong train station at meron pa kayong 10 minutes na paglalakad papunta sa mismong Basilica.
So parang halos 4 minutes lang din talaga ang travel time nung mismong train. Alam ko, marami sa inyo nag-iisip about dun sa M2 at M3. Ang MT train, ito ay underground train. Hindi nga lang tayo sanay sumakay dito, pero maganda din itong experience para sa ating mga Pilipino. Pag pala sumakay kayo dito sa M2 train, bababa kayo sa Diak Feringter na train station at maglalakad kayo ng 10 minutes papunta sa mismong Basilica. O 'di ba, exercise na din to para sa atin. At syempre, kung may mga kasama kayo, konting kwentuhan habang nasa daan. At kung naisip nyo naman na ayaw nyo sumakay ng train at gusto nyo mag-take ng bus, 6 minutes ang paglalakad sa mismong sakayan. At kulay red na 78 bus naman ang inyong sasakyan papunta dito. Maglalakad pa rin naman kayo ng konti papunta sa mismong Basilica pagkababa nyo ng bus. 11 minutes nga lang ang inyong bubunuin na oras pag naglakad kayo papunta sa mismong Basilica. Dito, pag sumakay naman kayo ng red bus, ay sa Zite, Henwood ka kayo bababa, papunta doon sa mismong simbahan. 12 stops nga lang ang madadaanan nyo bago kayo makarating mismo sa pinaka-stop nyo. Pero okay na rin yun, at least nakapag-travel kayo kahit papaano. O, diba? Hindi rin naman kayo maboboring sa biyahe dahil marami din kayo makikita. Tamang sightseeing lang din sa daan. At kung maglalakad naman kayo, kung nakikita nyo dito, medyo kailangan nga lang talaga natin ng kasipagan. Kasi 45 minutes ang kailangan na oras pag naisipan nyo maglakad dahil malayo-layo talaga itong Basilica dito sa Keleti. Pero kung masipag ka, why not try? Ito pala mga pictures na nakikita nyo mga kababayan ay ang itsura ng St. Stephen Basilica sa labas at loob nito. 54 years ginawa ang St. Stephen Basilica at ito ang kinikilalang pinakamalaking simbahan dito sa Hungary. Ang nagpangalan pala dito ay ang unang hari ng Hungary na si Stephen I, na ang taong kinikilalang kanang kamay ay makikita sa loob na nakalagay sa isang glass case at naka-mummified. Nagsimulang gawin ang Basilica noong 1851 at namatay ang unang arkitekto nito. Gumuho naman ang simburyo nito noong 1868 at sinundan ng pagkamatay ng pangalawang arkitekto nito. At natapos naman ang paggawa noong 1905 ng pangatlong arkitekto na si Joseph Kosser. Kung makikita natin dito sa video, pagpasok pa lang natin, bubungad sa atin dito sa left side ang mga pictures at history ng simbahan. Maganda rin itong basahin since napaka-historical talaga itong lugar na to. Sakto pala na pagpasok natin dito, pagpunta natin dito sa Basilica, ay nagsisimula na ang misa. Kitang-kita naman natin na kung gaano kaganda itong simbahan na ito. Ikaw ba naman 54 years ginawa itong simbahan na to? Kitang-kita naman na sobrang ganda ng pagkakagawa dito. At grabe ang ibinuhos na hard work ng mga arkitektong gumawa nito. What's it like inside your mind, my dear? And do you find it terrifying there? You always let me know, you always let me go my way. You always let me know, you never let it show my deed. You are my only friend to the end. At yun na nga mga kabayan,
dito pala ay naglalakad-lakad tayo para maipakita ko sa inyo kung ano mga pwede nyo pang puntahan paglabas nyo ng Basilica. Meron dito mga resto, if ever na nagutom kayo right after nyo magsimba. At syempre, hindi lang yon, meron din yan dito mga spa, katulad niyan, dito may Thai massage dito, para if ever na gusto nyo ng something na relaxing. Sabi ko nga sa inyo, if ever na pumunta kayo sa Basilica at gusto nyo pang gumala-gala right after nyo magsimba, hindi kayo mawawala na mapupuntahan dito. Kasi meron din dito, katulad nito, mabibilhan ng mga gamit na gusto nyo, mga damit, mga luggages na gusto nyong bilhin if ever man na pumunta kayo dito. At kahit sa mga pagkain, mga resto na gusto nyo puntahan, maraming options dito at hindi talaga kayo mawawalan. Ito palang pinapakita ko sa inyo dito. Isa to sa pinakasikat na street food dito sa Hungary. Meron sila ditong binibenta na gyros and also shawarma. Alam ko, mag-iisip kayo kung ano ang dalawang to. So, unang tingin, wala na sa mga katulad nating Pilipino na pupunta dito. Sa unang tingin, mukha sila magkaparehas. Pero sa totoo lang, magkaiba sila. At dito nga lang yan makikita sa Hair of the Bob. If ever man nandito kayo sa Hungary, pwede nyo silang bisitahin para makita nyo kung gaano kasasarap ang kanilang mga produkto. Magkaiba pala yung dalawang pagkain na yan dahil sa meat na ginagamit nila para makagawa ng ganong produkto. Kung nakikita nyo naman, sa gyros, mostly pork ang ginagamit doon. Pero sa shawarma naman, mostly lamb ang ginagamit doon. Grabe, napakagaling ni Kuya gumawa. Sobrang skillful niya. At kitang-kita niyo naman, pag umorder kayo, talagang gagawin yun sa harapan niyo. Kaya malalaman niyo na maganda at good quality talaga ang pagkakagawa nila. Ayan, sorry pala dito kay Kuya, napasok ka pa dahil umorder ako. At ayun na nga mga kabayan, pagkatapos natin kumain, konti-konting ikot lang dito around London sa Basilica. Kaya marami kayong pwedeng tambayan dito. If ever na may mga kasama kayo na pupunta sa Basilica, pwede kayong tumambay lang dito at konting kwentuhan kasama sila, banding na din yon. At if ever man na hindi pa kayo na-satisfy sa mga napuntahan nyo, gusto nyo pa rin mag-ikot, kaya nga nasabi ko, pag pumunta kayo dito sa Basilica, at paglabas nyo naman, hindi naman kayo mawawalan ng options na mga pwede nyong puntahan at mga pwede nyong itry. Since nandito lang din naman, itry nyo na, mas okay na din na try lang ng try ng mga bagay na mga bago. Dito pala ay pasakay ulit tayo ng train papunta ng Nugatti na ulit. Since kinabukasan may pasok pa ulit sa work, so yun dito pa uwi na tayo. Ganito pala ang itsura nito ng mga train station nila. Marami-rami ding tao dito. Pero hindi naman yung crowded na part na maraming tao. Kahit dito din sa station, marami din kayong pwedeng pagbilhan, gaya niyan sa mga gilid-gilid, if ever man na may gusto pa kayong bilhin. At yun na nga, dito nga nagtatapos ang ating gala. Sa susunod ulit, paalam!